Hello, maligayang pagdating sa aming channel. Ngayon ay ipapaliwanag namin ang kwento ng pelikulang A Guy Thing na ipinalabas noong 2003. Tara, dumiretso na tayo sa kwento. Isang gabi, nagdiwang si Paul ng kanyang bachelor party kasama ang mga kaibigan at malalapit na kamag-anak sa isang bar. Ilang araw na lang ay ikakasal na siya sa babaeng mahal niya na si Karen. Sa party, nakilala ni Paul ang isang tiki dancer na nagngangalang Becky. Dahil medyo lasing na siya, ginugol niya ang natitirang gabi nang hindi na maalala ang mga nangyari. Kinabukasan, laking gulat ni Paul nang magising siya at makitang katabi niya sa kama si Becky. Biglang tumawag ang kanyang biyenan na si Sandra para sabihing paparating na si Karen sa kanyang apartment. Agad na pinaalis ni Paul si Becky, na nagulat din nang malamang ikakasal na pala si Paul. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap ang kanyang panloob na tapal odo. Nangako si Paul na ipapadala niya ito kay Becky kapag nahanap niya. Inihatid niya si Becky palabas, pero nakita sila ng kapitbahay niyang si Pastor Ferris, pati ang asawa at anak nito. Nabigla ang bata sa suot ni Becky na medyo mapang-akit. Nagpalusot si Paul at sinabing si Becky ay isang marriage lawyer. Pagkaalis ni Becky, ipinagpatuloy ni Paul ang paghahanap at nahanap rin niya ang panloob na tapal odo ni Becky. Dahil sa matinding kaba, itinago niya ito sa water tank ng inidoro. Dumating si Karen at tinanong kung kumusta ang naging takbo ng party kagabi. Siyempre, hindi sinabi ni Paul ang totoo dahil alam niyang magagalit si Karen. Sa halip, nag-usap sila tungkol sa huling paghahanda para sa kasal, gaya ng susuotan ni Paul sa rehearsal dinner at ang musikang tutugtugin sa kasal. Napansin ni Karen na tila nagulat si Paul sa pagdating niya, kaya tinanong niya ito. Nagdahilan si Paul na hangover pa siya mula sa inuman kagabi. Hindi na kumwestiyon pa si Karen at naniwala na lang. Pagkaalis ni Karen, agad na pinuntahan ni Paul ang kaibigan niyang si Jim, na kasama rin sa bachelor party. Walang paligoy-ligoy, tinanong niya ito kung ano ang nangyari kagabi at ikinwento ang pagkakagising niya kasama si Becky. Nais sanang sabihin ni Paul ang lahat kay Karen, pero tinutulan ito ni Jim. Ayon kay Jim, dapat ay manatili na lang itong lihim at ituring bilang isang natural na karanasan. Sinisi rin ni Paul si Jim sa pag-imbita kay Becky sa party, pero sinubukan siyang pakalmayan ni Jim at sinabing tiyak niyang hindi na sila muling magkikita ni Becky. Pero nagkamali si Jim. Kinabukasan, habang papunta si Paul sa opisina, muli niyang nakita si Becky, ngayon ay nagtatrabaho na bilang tollgate attendant. Sinabi ni Becky na hindi na siya sumasayaw at pareho silang halatang kabado. Dahil dito, muntik nang magkamali si Becky sa kanyang unang araw sa trabaho. Pagkatapos, dumating si Paul sa opisina ng kanyang boss at biyenan na si Ken. May pulong silang nakatakdang gawin kasama ang buong team. Bago magsimula ang meeting, nagkausap muna ng pribado sina Ken at Paul at napag-usapan ang bachelor party. Katulad ng sinabi niya kay Karen, sinabi rin ni Paul na normal lang ang party. Pero bilang kapwa lalaki, tila alam ni Ken ang totoong nangyari. Habang nasa kalagitnaan ng presentation, biglang nakaramdam si Paul ng matinding pangangati sa may harapan niya. Pilit niya itong tinatago habang nagpapresenta, pero hindi na niya kinaya kaya agad siyang pumunta sa banyo upang tingnan ito. Pagkatapos ng meeting, dali-daling pumunta si Paul sa Batika upang bumili ng gamot, ang sakit, aniya. Pero laking gulat niya nang makita roon si Sandra, ang kanyang biyenan. Hindi rin inasahan ni Sandra na makita si Paul doon. Kaya naman agad na nagpalusot si Paul at nilihis ang usapan. Biglang lumabas si Jeff, ang parmasyutiko, at inabot ang gamot habang binanggit pa ang pangalan ng sakit ni Paul. Agad sinabi ni Paul na si Jeff ay mahusay magluto at pinuri pa ang kanyang crab dishes para makaiwas sa kahihiyan. Hindi na malaya ni Sandra na nagyayabangan na pala sila, at imbes ay inimbitahan niya si Jeff na magluto para sa rehearsal dinner ni Paul at Karen. Agad namang pumayag si Jeff dahil handa si Sandra na magbayad ng malaking halaga. Kinagabihan, nagkaroon ng simpleng hapunan sina Sandra at Ken kasama ang pamilya ni Paul. Ikinwento rin ni Sandra kina Dorothy at Buck, ang mga magulang ni Paul, ang tungkol kay Jeff at sinabi pa niyang gusto niya itong ipakasal. Habang masaya ang usapan ng mga magulang, inimbitahan naman ni Karen si Paul para ipakilala sa pinsan niya, na laking gulat ni Paul ay si Becky. Agad siyang tumakbo at nagtago sa di kalayuan nang makita ito upang hindi siya makilala ni Becky. Hinahanap siya ni Karen at natagpuan siyang kunwaring natutulog sa itaas. Kahit medyo wala sa lugar ang dahilan ni Paul, hindi na siya pinansin ni Karen. Gusto pa rin niyang ipakilala si Paul kay Becky, na paakyat noon para kunin ang kanyang bag. Kaya muling nagtago si Paul at iniiwasan si Becky. Sa huli, naisip ni Paul na tumakas na lang sa bintana ng banyo. Pero sa kanyang pagtalon, bumagsak siya sa ibabaw ng kotse ni Ken, na agad nagpaganap ng car alarm. Galit na lumabas si Ken, inakalang may magnanakaw.
Ngunit nang walang makita kundi kaluskos, inisip na lang niyang isang rakon ang dahilan. Pagbalik sa bahay, tinignan ni Karen kung ayos lang si Paul sa banyo. Nagdahilan si Paul na nagtatae siya kaya hindi makalabas. Ilang minuto ang lumipas at natapos din ang pagtitipon. Lumabas si Paul sa wakas. Akala niya umalis na lahat ng bisita pati si Becky. Ngunit biglang bumalik si Becky dahil may naiwan siyang gamit. Wala na siyang matakasan kaya nang ipakilala siya ni Karen, nagkamayan na lang sila ni Becky na parang ngayon lang nagkakilala, kahit parehong awkward. Pagkaalis ni Becky, napansin ni Karen na parang may kakaiba sa kilos ni Becky. Madalas itong palaipat-lipat ng trabaho at ngayon ay nagtatrabaho na raw sa music store. Naawa rin si Karen dahil kamakailan lang ay nakipaghiwalay si Becky sa kasintahan nitong si Ray, isang pulis na mapang-abuso. Pero kahit paano, natuwa si Karen na wala na si Ray sa buhay ni Becky. Kinabukasan, ikinwento ni Paul sa kanyang kapatid na si Peter ang nakakahiya niyang karanasan. Tinawag siyang tanga ni Peter at tinakat pa siya na baka isiwalat ni Becky ang kanilang sikreto habang lasing sa mismong kasal. Bagamat pinilit ni Paul kumbinsihin ang sarili na hindi iyon mangyayari, patuloy pa rin siyang nababahala. Pagkatapos dumaan sa shop para magsukat ng damit pangkasal, pinuntahan ni Paul si Becky sa trabaho nito. Doon inamin ni Becky na wala naman talagang nangyari sa kanila, magkatabi lang silang natulog at walang ibang nangyari. Nakahinga ng maluwag si Paul, pero napahiya rin siya dahil pinaratangan niya si Becky na siya ang nagbigay sa kanya ng pangangati. Bigla namang nainis si Becky at sinabing baka naman sa inidoro niya nakuha iyon. Naalala tuloy ni Paul na may nabunggo siyang kaibigan sa banyo noong bachelor party. Doon siya nakumbinsing baka iyon ang pinagmulan. Nakiusap si Paul kay Becky na huwag sabihin kay Karen ang lahat para hindi masira ang kasal. Nagpraktis na lang sila ni Karen ng waltz para sa kasal. Makalipas ang ilang oras, hinatid siya ni Karen pauwi. Pinapaghintay muna siya habang naghahanap ng parking. Biglang lumitaw si Ray at sinugod si Paul mula sa likod. "Akin yang kotse," sigaw niya. Ipinakita rin niya ang mga litrato ni Paul at Becky sa bachelor party. Selos na selos si Ray kaya sinaktan si Paul. Tinapon ni Paul ang litrato sa basurahan, pero hindi niya alam na pinulot ito ng anak ni Pastor Ferris. Kasunod nito, sinamahan ni Karen si Paul sa pulisya upang i-report ang nangyari. Pero hindi nagsabi ng totoo si Paul tungkol sa totoong umatake sa kanya. Kapag nagsabi siya ng totoo, mabubunyag lahat. Kaya nag-imbento na lang siya ng itsura at kwento ng sospek. Pagkaalis ng mga pulis para imbestigahan ang insidente, nagpunta sa banyo si Karen. Laking gulat ni Paul nang bumalik ito dala ang tapal odo ni Becky na nakita sa loob ng tangke ng inidoro. Galit na galit si Karen at agad inakusahan si Paul na may ibang babae. Nauutal si Paul at agad na imbento ng kwento, binili raw niya ang panloob na tapal odo para kay Karen. Nagpalusot pa siyang balak niya sanang ibigay ito kay Karen bilang sorpresa, pero nandidiri si Karen dahil halatang marumi ang panty. Pinilit ni Karen si Paul na magsabi ng totoo, pero nanindigan pa rin siya sa kwento niya. Kaya tumawag si Karen sa tindahan kung saan daw galing ang panloob na tapal odo upang ireklamo kung bakit sila nagbebenta ng maruming produkto. Sa hindi inaasahan, inalok ng empleyado na papalitan ang produkto. Bagamat medyo naguluhan at na-offend noong una, mukhang naunawaan rin ng empleyado sa huli. Pagkatapos ng tawag, nakonsensya si Karen sa maling akusasyon at humingi ng tawad kay Paul. Pero hindi pa rin natapos ang problema ni Paul. Biglang kumatok sa kanyang kwarto ang kapitbahay niyang si Pastor Ferris, ama ng batang nakatira sa katabing apartment. Pinagbintangan si Paul na siya raw ang nagpakalat ng malaswang larawan na nakita ng kanyang anak sa basurahan. Nagulat si Paul at agad itinago ang larawan sa kanyang pantalon. Sumunod si Karen upang batiin si Ferris. Pagkaalis ni Ferris, pumunta si Paul sa banyo upang sunugin ang larawan. Ngunit naamoy ni Karen ang nasusunog mula sa loob ng banyo kaya nataranta si Paul at itinapon ito sa bintana. Sa kasamaang palad, muling natagpuan ng anak ni Ferris ang larawan. Kaya napilitan si Ferris na isauli ang mga ito, may kasamang banta. Isang araw, tinawagan ni Becky si Paul upang ibalita ang ginagawa ng dati niyang kasintahan na si Ray. Inanyayahan niya si Paul na lihim na pasukin ang apartment ni Ray at kunin ang isang negatibo ng larawan habang nagtatrabaho si Ray ng overtime. Nagkunwari si Paul na nakikipag-usap kay Jim sa telepono upang hindi maghinala si Karen. Pagkababa ng tawag, biglang tumunog muli ang telepono at agad itong sinagot ni Karen dahil gusto niyang makausap si Jim. Sa kabutihang palad, si Jim talaga ang tumawag sa pangalawang pagkakataon. Matapos ang tawag, ibinigay ni Karen ang telepono kay Paul. Sa kabilang linya, iniulat ng pulisya na nakahuli sila ng mga kriminal na tugma sa inilarawang sospek ni Paul. Bagamat nagulat, nagtungo si Paul sa presinto upang tiyaking hindi kabilang ang tunay na salarin.
Kinagabihan, nagtungo sina Paul at Becky sa apartment ni Ray. Tulad ng inaasahan, wala si Ray. Pero nakalimutang sabihin ni Becky na may aso pala si Ray. Kaya kinailangan nilang kumilos ng tahimik upang hindi magising ang aso. Sa kasamaang palad, nagising ang aso ng may malaglag na bagay. Tumakbo silang dalawa papasok sa banyo at naghintay hanggang sa mapagod ang aso. Ngunit matyaga itong naghintay sa kanilang paglabas. Maya-maya, iminungkahi ni Becky na ikulong ang aso sa cubicle ng banyo. Sa kabutihang palad, gumana ang plano kaya nakuha nila ang negatibong larawan. Mabilis silang nakatakas gamit ang hagdang pang-emerhensya. Sa kanilang pag-uwi, naging mas malapit ang dalawa at masaya sila sa kanilang matagumpay na misyon. Pagkababa ni Becky, nagpatuloy sa pag-uwi si Paul. Pero habang nasa daan, sinundan siya ni Ray at isinama sa presinto. Dito, pinaratangan siyang dealer at pinakitaan ng peking ebidensya, mga ilegal na betchi na palihim na inilagay sa sasakyan niya. Sa madaling sabi, dinala si Paul sa interogasyon kung saan buong gabi lang silang nag-usap. Kinabukasan, dumating ang dalawang tauhan mula sa Internal Affairs. Sinabi nilang alam nilang inosente si Paul, pero hindi pa siya pwedeng umuwi. Hiningi nila ang tulong ni Paul upang maaresto si Ray. Sa unay tumanggi si Paul dahil kasal na niya kinabukasan, pero sa huli pumayag siyang lagyan ng wiretap ang kanyang katawan. Umuwi si Paul para sa rehearsal dinner. Kahit gabi na, pinilit niyang makarating agad. Doon, naroon si Jeff na parmasyutiko at siyang tagaluto para sa hapunan. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, nilagyan ni Jeff ng kakaibang sangkap ang isa sa mga pagkain bilang panakip kung sakaling hindi masarap ang lasa. Dahil dito, nag-iba ang kilos ng halos lahat ng bisita. Habang nasa kalagitnaan ng pag-uusap, napansin ni Paul na kakaiba ang pakiramdam niya. Habang pinakikinggan niya ang usapan ni Karen at Peter, parang napaka-natural at konektado ng mga ito. Doon niya napansin si Becky, at unti-unting na-realize na mas komportable siya kapag kasama ito. Ilang oras ang lumipas at pag-uwi niya, nagulat siyang naroon na si Ray sa kanyang apartment. Doon, inamin ni Ray na isa siyang tusong pulis na sanay mambiktima ng inosenteng tao. Inatake niya si Paul at halos hindi ito makaganti. Pero dumating ang dalawang pulis at inaresto si Ray. Isinuko nila ang ebidensya mula sa wiretap bilang patunay. Kinabukasan, araw na ng kasal ni Paul. Labis siyang kinakabahan. Inamin niya sa kanyang kapatid na si Peter na nalampasan na niya ang halos lahat ng problema, pero nakalimutan niyang kumuha ng event organizer para sa kasal. Tinawagan niya si Jim para ayusin ito, pero biglang lumabas si Ken, ama ni Karen, mula sa banyo. Narinig niya pala ang buong hinaing ni Paul, pero imbes na magalit, naunawaan niya ito at sinabing naiintindihan niya bilang lalaki. Ngunit hindi pa tapos ang mga problema. Ilang minuto bago magmarcha si Karen sa altar, nalaman niya na hindi maganda ang mga musikong nakatakdang tumugtog. Bukod pa rito, napalitan ng pari na magkakasal sa kanila, si Pastor Ferris na ang hahalili dahil nagkasakit ang orihinal na pari. Tinanggap na lang ni Karen ang katotohanan. Sa dulo ng seremonya, inimbitahan ni Pastor Ferris ang sinuman na tutol sa kasal na magsalita. Makalipas ang ilang minuto, si Paul mismo ang nagtaas ng kamay, ikinagulat ng lahat. Dahan-dahan niyang inamin na hindi siya sigurado kung bagay sila ni Karen at ayaw na niyang ituloy ang kasal. Pagkatapos ng kanyang pag-amin, lumapit si Peter at kumanta ng isang kantang paborito nila ni Karen. Ipinagtapat niya ang kanyang nararamdaman na mahal niya si Karen. Agad siyang nag-propose at tinanggap naman agad ni Karen, at pumayag na mag-date muna sila bago magpakasal. Hindi lang sila ang nakaramdam ng ginhawa. Paglabas mula sa simbahan, hinabol ni Paul si Becky at buong tapang na inamin ang kanyang tunay na nararamdaman para dito. At dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood.